Ayan mga lods at good morning so yan, good day, magandang buhay, welcome back sa ating munting channel. At ito, meron ako i-share sa inyo na isang concert, old model. So ayan, EB502A. So ayan, at so sabi ng ating customer, volume lang daw yung sira mga lods. So ayan, ito lang daw yung sira. So nung pagkakakita ko mga lods, ayan tingnan nyo. Hindi lang daw tumutunog yung isang channel dahil sa volume. Volume masira. Kinalawang na mga lods. So ayan. So ayan kinalawang ng mga resisto, jumper. So ito i-recondition na naman natin to. At yung transformer. Ang liit lang So sabi ni customer, so 2008 pa daw ito nila nabili. So yung board nito is full green kulay green. So ayan, wala yung guhit-guhit. So original lang din naman, kaso clone lang to. So ito yung mga unang clone magaganda pa yung mga unang clone. Makapal yung mga board niya mga lods, kulay green. So pagagandahin natin to ulit. At saka pala to? At apat lang nagpa-function na transistor nito. So ito tignan nyo itong D1047, walang mecha. So it means wala yung connection sa likod. Kasi metal yan dapat may mecha yan kung nagpa-function yan. So ito din dito. So ang totoong transistor nito ay ito lang. Itong may mga mecha. So yan. So ang gagawin natin dito, sabi niya gusto niya gawing original. So papalitan natin yan ng mga C5-198. Kung ano yung marking sa board, yun din yung ipapalit natin. Same sa original na concert. At ayan, lahat dito ipapalitan natin. So ayan. Mapapalaban na naman tayo nito. So laban muna natin to mga lods At kumbaga magiging naman ulit, makatikim naman ng malinis so mapaliguan man lang. So ayun, continue lang tayo mga lods. At ayan, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan mga lods so inanyayahan ko po kayong pakisubscribe sa aking munting channel at pakihit na notification bell at lagay sa all para laging updated sa inyo. At eto, tanggalin ko muna yung mga board, lahat ng board nya at lilinisan natin. So ayun mga lods, at eto, update tayo at gabi na kasi natuyo na, ngayon pa natuyo. So ayan, so malinis na. Medyo nagkamukhang amplifier na yung amplifier ni sir. Mukhang amplifier na, hindi na siya mukhang alikabok. So ito yung ibang board. So malinis na. And then yan. So yan, kinalawang ang mga lods So need talaga ito mapalitan natin ng mga bagong pyesa. Gagawin natin ngayon, magbubunutan na naman tayo. So ayan So sabi ni customer, volume lang. So malinis na din yung natin, blower. So pati ito nilabhan natin. Kasi nga ay grabing kapal na ng alikabok. Itong niya, output medyo kinalawang na yung sa pino, pero okay pa naman. Buo pa naman yung sa side, hindi pa naman nalusaw. Yan yung ating tone control. So nagkamukhang amplifier na siya. So at malinis na din. Pati casing nilabhan natin to. So yan, kinalawang talaga. So pati dito nabrush natin yan. Lagyan natin yan ng palaman para magiging or i-spray natin yan ng clear paint para magiging black ulit at kikintab So ayan, original concert daw. So ito yung mga original clone So grabe, magkamukha lang talaga sa original. Pati dito sa harap. Yan. Color green yung board niya. Makapal mga lods. Kumpara sa dating kumpara sa yung mga clone So yung color green. So ito, at sisimulan na natin yan, tanggalin yung mga need natin palitan Ito pala yung sinabi natin na
transistor na hindi nagfa-function ano. Itong na transistor kasi walang ano mga lods. Kasi itong KD1047 ay merong meka. So dumi ng kamay natin, pasensya na kayo. At marami tayong ginawa ngayong araw na to. So ito lang yung nagpa-function sa kanya. So puro D1047 mga lods ano. Yung hindi nagpa-function. Iwan ko lang kung totoong transistor to or isang fake lang ano. So ito yung test natin ngayon, testing natin. Tatanggalin natin yung isa. Tignan natin kung totoong transistor talaga yan. So ayan o. Sa likod niyan mga lods, hindi yan nakadugtong ano. So ayan o. So ito yung ano, ayan o, tingnan nyo. Putol. Putol yan lahat. Mapa-base man, collector at saka emitter putol ano. Dito din putol o. Sa sunod, ito din putol. At yung last ito, putol din. So ayan. So ito, tatanggalin natin yung isa. Lagay muna natin sa lagayan yung ating camera. Ayan. So ito, tatanggalin natin to. Walang meka insulator. Tignan natin kung totoong transistor to. Kung totoong transistor ay mas maganda, magagamit pa no. So ayan. Tignan natin. So ayan, tanggal na. So mukhang peke ito mga lods. Ayan o. Yung tabas ng kanyang heatsink ay medyo hindi maganda. Yung pinaka-heat no, yung pinaka-backplate niya. So tester natin. Sumaot nga natin to konti. Ayan. So tester natin. So transistor naman siya mga lods. Ang function niya. So yun nga lang ay isang fake transistor to. Hindi siya original. Kasi meron tayong D1047 na ganito ang forma. Ay hindi ganito sa likod. Grabe yung tabingi yung ano niya oh. Grabe yung dumi ng kamay ko pala. Hindi ko napansin. So ayan. Hindi makita. Ayan. C4468. Pwede yan ipalit sa ano? Sa D1047. Sa ito na ano. So, ang ano no? Ang A ay equivalent sa B. PNP transistor. Yung B no? At saka A, PNP. At ito namang D1047 or D or C na code ng transistor ay isang NPN. So positive positive yung collector niya. Yung A at saka B ay negative yung collector. So ayan. Ganun lang mga lods, basta palitan natin ang original. So ganito yung original na ipapalit natin. Ganito yung likod ano. So maganda yung kurba or pagka curve ng bilog. So at saka copper, ayan oh, makikita mo copper yung metal plate. Backplate ng ating transistor. So ayan, pati itong ano C4468 copper din siya. Original din to transistor na to. So basta wag lang didikit sa magnet. So ingobin nyo na lang tayo mga lods. Tatanggalin na natin yung mga ano doon, mga need palitan. At saka natin ano, update ko kayo ulit. So ayan mga lods, at ito natapos na natin bunutan. Ayan na. Iyon oh. So papalitan natin yan ng mga bagong parts. So di na natin tipirin si customer. So ano mga lods ano, buyag-buyag at yung mga ni-repair nating ni-recondition
Nung una pa talaga, yung mga 3 years na, wala pa naman din bumabalik sa akin ano. So basta dito na galing sa akin, so nag-advise tayo kung ano lang yung pwede gawin, kung ano lang yung pwede i-load sa kanilang amplifier para tumagal ano. Kasi sinasabihan ko din sila, sige, i-load nyo yan ng marami para makapera naman ako ulit. So ayun, natakot siguro. So ayun, wala namang bumabalik sa mga nire-recondition natin. So ang gagawin natin dito mga lods ay gagawin natin tong Sakura na EB5024, yung kanyang circuit ano, para medyo magtunog original naman. So ayan. So ayan, na ano ko na to, na treat ko na to. Ayan, medyo naging bago na ulit. Na treat ko na yan siya ng ating clear paint ano. So para shielded na din yung butas ng ating ano. Then kapag katanim natin, ano lang din natin ulit yung mga parts natin. Iti-treat na naman natin ulit ano, para ayan, ayun nga, yung sabi natin, matagal pang bumalik sa atin ulit ano. Siguro abot pa mga 5 years to 8 years ano. So bago magkita ulit. So ayan, kunti lang tayo, tataniman na natin. Then pagkatapos nito, yung iba na naman yung bubunutan ko at papalitan ano. So ayan, continue lang tayo. So ayan mga lods, at natapos na natin taniman. So yan na yung pagmumukha ng ating amplifier. Yan, ilawan natin. You know, kumikintab pa. So yung kanyang tone control, ayan, bago na yan lahat ng mga potentiometer. So yun sa kanya, kalawang ng mga lods ano. Ito. Ayan o. So kalawang na. Ito pinalitan ko natin kasi ito yung reklamo ni customer natin na hindi daw tumutunog. Actually patay talaga yung isang channel nito. Yung isang channel na may reading sa tester. So ayan o. Kinalawang na lahat. So need na talaga palitan. Basta't kalawangin na yan dyan. Kung itong may bilog mga lods, yan, yung pinakabilog nya, matik na yan, lost contact na yan. So wala nang control yan. So yan So ito, papakita ko sa inyo kung paano pag-tester ng ating potentiometer para malaman nyo kung buo pa or hindi na. So ayan, kunyari naka-off yung ating volume. So ang itetest nyo dyan, itong 1 at saka itong 2 na pin. So ayan, papakita ko sa inyo. So tester natin. Dito na natin itong, naka times 10 lang tayo sa tester. So ayan, tester natin. Isang kamay lang. So ayan, sa taas meron. Then sa ilalim, ito natin lagay. So ayan wala mga lods. So wala siyang reading. Kaya sinabi ng customer, isang channel lang yung gumagana. So ito, minsan ito din yung sanhi ng walang tunog, yung isang channel ng lods ano, yung ating master volume. Kung minsan man meron mahina, hindi na siya balance yung lakas. So ayan patay. Yung doon sa baba na ito doon, yun may reading yung sa ilalim. Yung pinaka front pala. Yan, may reading sa tester. Pero ito dito sa likod ay wala na, totally dead. So kapag sa high naman, kumbaga yung full volume, ikutin nyo lang. And then dito kayo mag-test sa 2 and 3. Itong loudness, ayan mo yan, loudness yan, doon na yan sa button nagpa-function ano. So ayan So meron sa taas, sa 2 and 3. So doon naman sa likod tayo, ganyan lang natin. Ito, tsaka ito. So wala rin mga loads, so patay talaga siya. Yung isang channel wala nang function. So ganun din yan, yung mga ano na yan, yung mga volume na yan, yung isang channel hindi na nagpa-function, yung iba patay na din talaga. So ayan, ganun lang mga lods ano. So ayan, at sana may i-share kong idea sa inyo. So ang kulang nito ay output transistor na lang ano. So gugura na to at mag-audio test na tayo. So binago ko to dito sa Sakura 5 button na to. Sakura 5 button na to ang circuit dito. So ganun pa rin sa mga ina-upload ko, wala akong binago. Para magiging tunog original din naman. So original din naman tingnan to kasi nga ay green, fully green talaga yung board na ginamit. So ibang version lang ng ano no. So ayan. Kasi itong mga resistor niya din original Neo.
So NE05 ano, 5 watts. So same pa rin doon sa mga consort na original na ganito din yung mga resistor na ginamit. So talagang piniki lang talaga nila to paglagay sa mga transistor. So yun lang ano. So bukas siguro share natin sa inyo kung paano dugtong yung mga transistor dyan na kulang. So C5198 na lang yung gagamitin natin at A1941. So ayan, goods na yung ano ni sir. Yan o. So engineer ang mayor nito, electrical engineer. So ayan, sa atin pinagawa ni sir kasi hindi na daw covered sa kanyang talent. So yung dito naman sa ano natin sa ating speaker output ano. So pinag-jumper ko mga loads, ayan. Kasi nga naglo-lose contact na yung ibang paa. Kumbaga siguro sa katagalan sa ginanyan ko na siya. At yung lahat ng ground ay iisa na lang. So binaypass ko yung doon sa 5 auto natin. Binaypass ko na lang yung kanyang tuner, hindi ko na ginagamit. Yung selector ng speaker. So doon sa labas lang tayo mga loads. So gabi na no. So labas tayo. Dito yung ano natin. So nirepaint natin muna. So yung blower natin. So para naman mumukhang bago ulit pag kukunin na nila no. So ayan, nirepaint ko yan. Tsaka yung dito sa likod. Ayan o. Yan. Diba? Nagmukhang bago na ulit. Ayan, continue na tayo bukas at mag-audio. So ayan mga lods, at update tayo. So ito na yung amplifier natin. At naibalik na din natin yung tong control. So yan na yung casing ni sir. Makintab na. Diba? Ayos. At yung transistor, ayan na. C5198. Ayan. So, idudugtong natin yan sa likod. So, ito, mamaya, lagyan natin to ng 10 ohms dito, Lagyan natin to ng 10 ohms bago natin, para may taga-discharge ng sobrang watts, or sobrang, galing sa, sobrang power, So, ito, dudugtong natin to. Lagay muna natin sa, So, ayun mga lods, dugtong natin. So, ayun lead natin. So, ayun dugtong natin to. So, ganyan lang mga lods, So, yung nagko-comment dyan na bakit daw hindi ako nagbabayas or basta. Ay, pasensya ka na boss, So, ito. So, tamang hinang lang. Yun, dugtong na. So, yung mga nag-request pala kung bakit hindi ako nagbabayas, So, yan, pasensya na kayo mga lods, So, yung tester natin kasi automatic, yung digital natin. Lahat, dalawang tester ko na automatic kasi digital. So hindi tayo makakapag bias kasi nga ay wala siyang So bili lang ako ng digital tester na yung manual yung pihitan So maingay si Maki. So dugtong lang kasi may dugtungan naman. Pinahirapan pa sarili. Pwede naman i-bend yung paan ng transistor. Pinahirapan pa So ayan yung mga kung umabot man kayo sa video natin dito mga lods sa haba ng ating video ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan mga lods ay pa-subscribe na po at paki-hit ng notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan. Kasi all goods naman yung nilagay natin na pyesa. Before natin isasalang sa board or isasalpak ay tinetester muna natin. Nag-leak test din tayo. Sinusure natin na walang leak yung ating transistor para iwas init sa heatsink.
So yung ibang concern na nagtatanong sa akin, bakit daw umiinit yung heat sink agad, or umiinit daw no, kahit hindi pa ginagamit, umiinit na. So ang pag ganun po mga lods, check nyo po yung yung output transistor nyo. Mag-leak test po kayo, mag-leak check. Ilagay nyo lang sa times, kung may times 1k yung niyo, or times 100, lagay nyo lang sa multi-tester nyo, sa analog tester nyo. At malalaman nyo yan kapag may reading sa reverse, matik na. Pag may reading sa reverse ay may problema na yung nyo. Nasa gitna tong paano kaya to? Dinugtong. Where's the supply? Okay, ito yung supply. Dito na lang natin, kasi na lang natin kasi wala siyang hinangan. Ayun. So dugtong na ulit at titibay na to. So original na to. So yan, dugtong na lahat. So ayan o. So dugtong na lahat mga lods. Ganyan lang mga lods, So at saka huwag kalimutan na before mag-testing, huwag kalimutan ang series valve, So para iwas kasi baka may line na shorted, for assurance, So ayan. At ibabalik na natin yung ating ibang wait lang. Babalik na natin yung ating mga input board at yung kanyang speaker terminal. So ayan. So mukhang bago na yung amplifier ni Sir ulit. So ayan. So double check lang sa mga input line or sa mga sa mga wire na ibabalik para sure. Ito yung ating input ng surround at saka natin. So mukhang bago na siya mga lods, Iyan na. Screw muna natin. So yung screw lang yung parang kinalawang na yung screw. So yung magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba ng ating video. So baka mamaya magbo-voice over tayo, sa mga pangalan niya. So ito pala mga lods, siningil ko si customer ng 1.8 kasama na yung parts and labor na. So parts and labor na yung siningil natin, 1.8. Condition at dagdag palit transistor na original. So yung gusto ng ayan. Pause na lang natin para hindi masyado yung video natin. Lalak lang natin lahat. So ayan mga lods, natapos na natin na ibalik yung mga knob nya. Ayan. Ayan So yung ating laman. So good as new na ulit. Siguro naman ay matutuwa na sa customer nito. Puara.
So ayan mga lods, at ayan, natapos na natin. Nakapagkabit na tayo ng speaker. I-audio input. Ayan, audio test na tayo. So series valve activated. So patay mo natin volume, EQ. Kapag ka naglagay kayo dito sa input mga lods, ano, diyan sa pinaka input, ay dito nyo pindutin. Ayan, loudness, patay ang, so ayan, basta power natin. Tignan natin kung magkiklik yung relay. Ayun, nag-click. So haba ng delay, mga 10 seconds. So ayan, hina siguro yung volume nito. Wait lang. Ito pala, wait lang. Sa balance pala. Kaog pala lahat. Diyo, no? So may copyright yan. Palitan natin. May nag-chat. So ayan, at success agad yung gawa natin kahit walang bias DC offset lang, no? So ayan, emperador light. Tunog ano na, tunog mamahaling amplifier na. Tingnan natin konti yung Twitter para hindi masakit sa tinga pagdating sa cellphone, ano. Lakasan natin ang bass. Yun, no, sulit ang bass mga lods. Solid. Grabe. Dito natin, copyright na naman yan. Iksi-iksi lang. Square rooms, ano ba to? Yung 80s ata to na disco. So isang speaker pa lang yan mga lods, ano? So testing natin sa kabilang channel. So sa paglagay naman mga lods, dapat kung maglagay kayo dito yung isang speaker, then dito din sa kabilang dulo yung speaker na isa. So kung dalawa lang yung speaker niyo, no? So kasi hindi mahirap, side lang. Kasi pag sa gitna medyo mahirapan ka sa paglagay ng speaker, ano? Tingnan natin kung may audio ang kabilang channel, kung pantay ba yung lakas. Ayun, okay na okay. Palit. Square room. You don't know me.
Yan lang, para walang copyright. Di kaya ng amplifier yung mataas yung speaker na to. Di niya kaya yung di niya kaya ibigay lahat ng power. Laki kasi watts nitong speaker natin. Pan-testing. So yan at bukang daan naman na tayo mga lods, ano? At success yung gawa natin. At yan yung magpapa-shoutout, comment lang sa baba nating video. At ayan, thanks for watching, ano. Maraming salamat mga lods at magandang buhay. Bye bye.